Mga anak ni Ignacio, ano ang pakay mo sa buhay? Alam po ninyo, siguro naman nabasa ninyo yung reglamento ng paano ginagawa ang conclave. Yun po ay nakapublish. Kaya hindi naman ako lalabag sa oath of secrecy kasi nakapublish. Nung binabasa ko pa lang, sabi ko, napakarami namang ritual. Nakakapagod. Hindi ko nga mamemorya at matandaan ang gagawin mo sa bawat yugto ng konklave. Lalo na po yung sinasabi na sa pagdadala mo ng iyong balot doon sa altar, bawat balota, bawat boto, ang kardinal habang hawak ang kanyang balota ay may babasahin na nakakakilabot. Tinatawagan ko ang Panginoong Hesukristo bilang aking saksi at siya ang hukom na haharapin ko sa katapusan ng aking buhay. At sa kanyang harapan, sinasabi ko na ang pangalan na sinulat ko rito ay ang aking napili ayon sa konsyensya bilang nararapat na maging Santo Papa. Biruin nyo kung 5 beses ang botohan, 5 beses na uulitin namin yon isa-isa. Nung una, sabi ko, hindi ba po pwedeng sabihin to sa umpisa at tapos na? Alam nyo, nung bandang huli, nakita ko yung punto. Para akong, yung buong conclave, para akong nasa mahabang liturgy. It was a long period of worship. It was a long period of refocusing. What is the purpose of your being here? And you die to self. You die to your projects. You die to your opinions and your programs. And you seek only what is God's purpose. At tignan ninyo, unti-unti, noong ang pakay ay papurihan lang ang Diyos, igalang lamang ang kanyang kalooban at paglingkuran siya. Biruin ninyo, 115 lamang ang boboto ng isang head para sa mahigit 1 bilyon na Katoliko. Pagkatapos ng 2 araw, tapos na and back to normal. Tignan naman ninyo tayo, hanggang ngayon, minsan, hindi pa natin alam kung sino talaga ang nanalong mayor, ang nanalong congressman, ang nanalong gobernor, pati nga kung sino ang presidente noong nakaraang taon. Bakit? Kasi ang pagboto hindi yata malinaw sa pakay. Kapag nasira ang pakay ng tao, sira ang pakay ng lipunan. Mga graduates, ilang kayo? 4,000. Sasabihin ng iba, ano naman ang magagawa ng 4,000 para sa pagbabago ng halos 70 milyon na Pilipino? Huwag niyong maliitin ang 115 kardinal na kapaghandog ng Santo Papa para sa mahigit 1 bilyon na Katoliko. If your purpose is clear and it is not directed to self-promotion and self-propagation, then you can really be an asset to society and to the world.
Ngiti naman kayo. Ayan. Ah, anong ibig niyong sabihin? Umupo na ako. Tapos na. So isa ho ito, no, na mulit-muli binabalikan ko. Binabalikan ko yan sa mga natutunan ko sa ating amang si San Ignacio at sa kanyang mga anak na mga Jesuita. Go back to the purpose of your existence. At ang ikalawa po, napakiusap ko sa inyo, mga magtatapos. At ito po rin ay bahagi nitong ugat ng buhay natin na nilalang tayo para sa Diyos at sa paglilingkod sa sangkatauhan. Ito po, sana po mga magtatapos, makatulong po kayo sa pagpapalaganap ng isang kultura ng kalaliman, a culture of depth. Nakakalungkot po na parang ang dali-daling sakyan at tanggapin ang lumalaganap na kultura ng kababawan, a culture of superficiality that has become so attractive that it bothers us. Ngayon, ano ba yung kalaliman? Ano ba yung depth? Baka naman mga graduates, baka isipin nyo, ay, sige, ipapakita ko sa mundo na ako'y malalim. Kaya sa inyong mga pang-araw-araw na buhay, ang inyong lengguwahe ay hindi na maintindihan. At kapag kayo itinanong, ano ho ang sinabi ninyo? Sorry, my language is so deep, you cannot understand me. No? Kasi graduate ako ng Ateneo. Huwag naman nating lituhin ng tao. No? Ang lalim ay hindi sa kawalan ng kakayahan na maunawaan tayo. Sa katunayan, salamat po. Napakalalim. Ang malalalim na katotohanan ay naipahahayag lalo na sa mga tahimik at mga simpleng pamamaraan. Bakit kung minsan ang ilan sa inyo mga magtatapos ang napapaiyak pagkatapos ng isang lecture? Minsan lumalabas kayo ng classroom, hindi napapaiyak, kundi inis na inis. Pero bakit isang simpleng kwento tungkol sa isang simpleng tao kung minsan ang tama ay sa kalaliman? Saan natin makukuha ang tinatawag nating kalaliman bilang mga anak ni Ignacio? Sa kanya rin na namang spiritualidad, finding God in all things. Dahil ang Diyos, ang puso, ang kalaliman ng lahat ng nilalang, ng lahat ng nangyayari, ng kasaysayan ng mundo. Ang isip at puso na dahil malinaw ang kanyang pakay, ay hinahanap ang Diyos. O kaya rin naman, nagpapahanap sa Diyos. Sa mga oras na parang ang labo ng pakay ng buhay. Sa mga oras na parang hindi mo siya makita, baka naman siya ang naghahanap sa iyo. Bahagi yun ng kalaliman. Kapag may mga lumalapit sa akin at nagsasabi,
I feel lost. Para akong nawawala. Hindi ko naman alam lagi ang sasabihin, pero minsan ang nasasabi ko, just wait to be found. As you are searching for God, God is searching for you. That profound humility that made an Ignatius open to anything that the church would want him to embrace. That depth of seeing God, hearing God, loving God in all, and following God, even in the darkness of your life, hoping and believing that the one you are searching is searching for you.